Magandang gabi po sa ating lahat. Amen po ba? Amen po ba? Mabuti po ang Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Ako po ang siyang naatasan sa linggong ito, bagamat hindi po umaga, hindi po hadlang ang wala pong kuryente kung kaya't hindi po tayo pwedeng magpuri sa Panginoon. Ito lang ang mahirap kapag sa church natin, madilim talaga kapag walang ilaw, walang kuryente. Maraming salamat, Renzo. Yan. Inihiling ko po na ang pag-aaralan po natin dito ay Caleb with a different spirit. Si Caleb po. Alam ko po, kilala nyo na po. Sino yung kasama niya? Partner ni Caleb? Si Joshua. Yan. Pero ang pagtutunan po natin sa gabing ito ay si Caleb. Caleb with a different spirit. Sabi niya sa ibang translation, Caleb with another spirit. Sa iba naman, different spirit. Yan. Sabi niya sa opening verse po, ang text po natin ay sa Numbers chapter 14 verse 24. Sabi niya, "But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it." Napakasarap po, encouragement. Dito pa lang po, ako po ay na-encourage na. For the past few days, depressed, discouraged, pinanghihinaan ng loob dahil po, anong tawag po nito? Ang asawa ko po kasi, pasumpong-sumpong yung kanyang paa, namamaga, masakit. Sabi niya, kung mamamatay. Siyempre kapag asawa mo at partner mo, ganun yung maririnig mo. How would you feel? Diba siyempre, panghihinaan ka ng loob. Amen po ba? Kaya alam niyo po ba na may mga times sa buhay natin na kung saan ay standing with God will lead you to stand alone sometimes. Kaya sabi ko, kinancel ko, and I prayed, nag-prayer vigil ako. Sabi ko kay Ruth, alika dito, layans mo si Papa mo, tapos ipag-pray natin. Sabi napanood ko, narinig ko minsan kanino ba to? Kay Perry Stone. Seasonal din po ang pag-atake ng mga sakit. Pambihira naman, sabi ko. Kasi kung hindi March, April, May, sinusumpong siya palagi doon. Parang nakikita ko nga, kung bakit napanood ko at narinig ko yung teaching na yun ni Perry Stone. Alam nyo ba na seasonal ang pag-atake din ng kaaway. Pero sabi ko kahit seasonal ka pa, wala kang ibabat-bat sa aking Diyos na buhay. Amen po ba? At truly enough, testimony ko na rin po nung pinag-pray po namin. Kasi ang style po kasi ng asawa ko, hanggat makakalakad pa po siya, papasok at papasok yan. At kahit sabi nga, hindi yung, anong tawag nito, hindi siya magi-stay lang sa bahay. Wala rin lang siyang gagawin. Kaya hanggat kaya niyang maglalakad. Kahit iika-ika. Tapos, ang bigat-bigat pa ng bag niya. Alam niyo ba yung bag niya? Bahay na po. Andun po lahat. Hindi man lang niya bawasan. Yan, gusto ko po kayong i-encourage through sa buhay ni Caleb po. Alam niyo po bang umabot siya ng 85 years old. 54 pa lang po ako. Yung age niya na 40. Although nagsimula na po siyang nakibattle sa challenges and hurdles, pero inabot po siya ng 85 years old and still nag-i-slay pa rin siya ng giant. Alam niyo po bang giant slayer din si Caleb, hindi lang si David. Yan, pag-aaralan po natin. Ano nga ba? Alam niyo bang si
Siningle out siya ng Panginoon, si Caleb. Doon, di ba yung imagine nyo milyon-milyon po yun, yung lumabas ng Egypt, papunta sa Canaan, which is the promised land. Milyon-milyon po yun na kasama. At isa po doon na kasama po si Caleb. Sabi niya, bakit kaya, alamin po natin kung bakit. Different spirit ang meron siya. Okay. And at the same time, he followed the Lord wholeheartedly, not half-heartedly, not 1/4, not 50-50, but wholeheartedly. And then I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Ayan. Hiniling ko po na tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Lord, hallelujah. We bless your name, Father God. Hallelujah. We come, O Lord God, unto your throne of grace and mercy. Lord God, hallelujah. We commit to you everything, O Lord God, as we ponder on your word, as we eat your word, O Lord God, as we are going to be nourished by your word, O Lord God, through the life of Caleb, O Lord God. Hallelujah. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin ang araw na ito, O Lord God. Bless me, Lord God, and hide me behind your cross, O Lord God. May I be able to represent, O Lord God, your word, O Lord God. Hallelujah. With wisdom that cometh from you, O Lord God, with the full demonstration of the power of the Holy Spirit, O Lord God. May we find refreshment and encouragement, O Lord God, through your word, Panginoon, O Lord God. In spite, O Lord God, of our difficulties, O Lord God. In spite of our circumstances, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, bawat salita mo, Lord God. Alayaan mo ng mga salita mo itumimo, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga puso't kaisipan. Hallelujah. Till such time, O Lord God, it will bear fruit, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Ganun din, O Lord God, ang mga makikinig, O Lord God, mga listener namin sa online, O Lord God. Bless them, O Lord God. Prayers up for them, Panginoon, O Lord God. Hayaan mo na mga salita mo, Panginoon, O Lord God, will be able to reach them, O Lord God, in whatever circumstance, in whatever, O Lord God, difficulties they are in, Panginoon, O Lord God. Thank you, Lord, for this day, O Lord God. Thank you for tonight, O Lord God. Thank you for your word, Panginoon, O Lord God. In Jesus' name this we ask and pray. Amen and amen. Sabi po niya sa Joshua chapter 14 verses 10 to 12. Now then, just as the Lord promised, he has kept me alive for 45 years since the time he said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said. Nanyo, mabot na siya ng 85 years old pero sinabi niya, mas malakas pa ako kaysa dun sa dati at kaya ko pa ring pumatay ng mga giants. Alamin natin sa pagpapatuloy po natin. Panglalo po nating maintindihan kung paano kayang siningle out. Sa dinami-dami ng mga heroes of faith ng mananampalataya. Mga kilala, si Moses, si Abraham, si Joseph. Amen po ba? Pero parang nasa sideline lang si Caleb. Alam niyo po bang blessed na blessed ako nung binabasa ko ito. Kung babasahin nyo the whole chapter ng Joshua chapter 14. Yan. Punta tayo sa context of Caleb's different spirit. Bakit nga ba? At yung different spirit na yon, alamin natin kung ano yung spirit na meron po siya. Sabi niya, yung context ng Caleb's different spirit, a nation at the crossroads. Sabi niya sa Numbers chapter 13 verses 1 to 2. The Lord said to Moses, send some men to explore the land of Canaan, which I am giving to the Israelites. From each ancestral tribe, send one of its leaders. Sabi niya. Isa doon si Caleb, kasama si Joshua. Caleb represented
the tribe of Judah. Nasa crossroad po sila, nasa board po sila na papunta sa Canaan, which is the promised land. Alam niyo po bang it will take how many days, weeks lang na mapuntahan nila. Pero it took them 40 years in the wilderness. At lahat sila namatay. Yung nagkakaedad ng 20 pataas. Ang nakasama na ni Lead, nakasama ni Joshua at ni Caleb, yung below ng 20 na. Sila na yung mga nakapasok. Yan. Sabi niya, yung Canaan na yon, balikan ko, promise na po ito. Sa simula pa lang, sa umpisa ng Joshua chapter 14, mababasa na ito. Ito yung promise. Ito rin yung promise ng bawat isa, ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung Canaan natin, yung promised land. Laging sinasabi po na ang pinanggalingan nila ay Egypt. Amen po ba? Which is the world. Iniwanan nila. Nanggaling doon si Caleb po. Kung ilang taon po silang inalipin, alam at nakita na po yun ni Caleb. Narinig niya, natunghayan niya, nalaman niya. At isa siya, kasama siya na papunta. Nandun na nga sila sa border ng promised land. Kaya alam ko rin na alam niya yung mga promises, yung salita ng Panginoon sa kanila. Hindi lang para kay Caleb, kundi sa buong Israelite na nation. Yan. Letter B, a report that brought fear. Ito yung 12 na spies. Amen po ba? Alam na po natin ito. 12 na spies na pinapunta ng Panginoon para i-search, diskubrihin, alamin kung ano nga ba yung itsura ng Canaan, yung promised land. Kaya bawat tribo meron pong representative, 12 po sila. Kaya nga lamang a report that brought fear. Sabi niya sa Numbers chapter 13 verses 27 to 29, they gave Moses this account, we went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit. But the people who live there are powerful, and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there, Anakites. Ito yung mga people ng Canaanites din lang. Yan, giants. Ito po, giants po itong mga ito. Yan. So dito pa lang po, ano yung dala ng mga 12? 10 sa kanila na ang dinala nila, ang ni-report nila ay negatibo, nakakatakot. Pero, kakaiba yung sinabi ni Joshua at saka ni Caleb. Yan, sa pagpapatuloy po natin. Sa buhay po natin, magkahalo pong positive at saka negative. Yan, dumadaan po tayo sa fear and faith. Amen po ba? Dahil mahina lamang po tayo at tao lamang po tayo. Yan. Kung minsan nananaig yung negatibo na naririnig po natin. Sabi pa rin niya sa Numbers chapter 13 verses 31 to 33, but the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. We seem like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Meron pong tatlong letter G na mapupulot po natin dito. Yung una, giants. Alam niyo po ba na yung mga giants na ito yung mga difficulties, challenges po na pinagdadaanan po natin. Mula nung di pa tayo natagpuan ng Panginoon, lalo na kahit nung naging Kristiyano na po tayo, marami po tayong mga challenges na pinagdadaanan. Yan. Ang nakita ng 10 spies, giants, pero hindi dinisregard ni Joshua at ni Caleb yung giants. Alam niya nang doon. Pero anong pinanghawakan niya?
yung promise, yung salita ng Panginoon na itong promised land ay para sa iyo. You're going to inherit it. You will cross. You will go to it. Yun ang pinanghawakan niya. Hindi niya dinisregard, although parehas silang nakita yon. Kung minsan sa buhay natin, nakikita natin yung mga giants sa buhay natin. Giant na giant na sakit, karamdaman, paghihirap, problema, struggle sa family, sa loved ones, sa buhay mag-asawa, sa pamilya, sa trabaho. May mga giants po tayong kinakaharap. Amen po ba? Yan. Pangalawa, na nakita nila na letter G, grasshoppers. Alam niyo kung anong sinabi nung 10? Para tayong grasshoppers. Sabi niya. Gugustuhin niyo ba yun? Grabe, yung libo-libo yun na tao. Nanliit sila kaagad. Ang liit ng tingin nila sa sarili nila. Na mukha lang daw silang grasshoppers. Hindi nila nakikita ang salita ng Diyos. Hindi nila pinanghahawakan yan. At yung pangatlo na letter G ay gray hair. Yan. Sa buhay, makikita ito sa buhay din. Nagmamanifest po ito sa buhay ni Caleb. Nag-conquer siya. He conquered a lot of giants. Alam niyo po ba, nung binabasa ko kung sino nga ba si Caleb, alam niyo po ba, yung tatlong set ng giants ang pinatay po niya. At yung mga pinakamalalakas ay napagtagumpayan niya. At napatay po ni Caleb. Imagine nyo po yun. Akala ko ang giant slayer lang ay si David. Maging si Caleb ay giant slayer din. Pero nakita niya na dun sa mga giants na yon, mas giant ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? Sa grasshoppers, hindi grasshopper ang tingin ni Caleb sa sarili niya. Because nakita niya ang lugar in the lens of faith, not of fear. Sabi ng salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, "For I have not given you the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind." Amen po ba? Yun, gaya nung nakibaka ako, sabi ng asawa ko, hindi, sabi ko, sickness is not the portion of my husband. Amen po ba? Kaya tinayuan ko ang salita ng Panginoon. The third letter G, gray hair. Ako meron na, marami na, nakatago lang. Kung bubuklatin ninyo. Gray hair. 85, mabit siya ng 85 years old. Imposibleng wala siyang gray hair. Meron nga 20 years old. Diba? 20 years old, mga gray hair na. Amen po ba? Yan. Gray hair. Bakit? Marami. Ako, sa edad kong 54, marami na po akong koreksyon na natanggap sa Panginoon. Sa koreksyon, yan. Connection, meron na rin. At kung minsan nga, ang iba sa atin, collection. Nangungulik na po tayo. Ano mga collection nyo? Bag, cellphone, damit, alahas. Gray hair, wag po nating maliitin. Dahil sa pagkakaroon, sa pagtanda po natin, kung nagkakaroon tayo ng gray hair, tumitibay po tayo, nagiging strong po tayo. It's because of yung mga correction, yung mga challenges na napagtagumpayan natin. Amen po ba? Okay, letter C. And a nation in rebellion. Rebellious spirit. Alam niyo po ba kung bakit sila namatay lahat? Grabe, sa dami ng ginawa na miracles ng Panginoon, na puno, nagalit na ang Panginoon. Pero sabi ko, hindi pa rin nagalit ang Panginoon. Grabe pa rin yung grace ni Lord. Bakit? Yung 20 years above ang namatay for 40 years na nasa wilderness sila. Pero grabe yung spirit ni Caleb. Kasama siya dun na nag-struggle pa rin,
nag-journey ng 40 years bago niya narating ang promised land. Madali ba yun? Hindi siya nagrebelde. Silang dalawa ni Joshua. Pero, hinintay pa rin nila. Kasama sila dun sa 40 years na yun. Sabi ko, Lord, kawawa naman sila. Nagsuffer pa sila ulit ng 40 years dahil sa rebellious spirit ng mga kasama nila na nangyari dahil dun sa 10 spies na mali yung sinabi at negatibo. Sabi nila kung sino yung 10 out of 12. Sino ang majority? Yung 10. Pero sabi nga nila, kahit dalawa lang kayo, kung yun ang tama, you become the majority. Amen po ba? Napakahirap. Madali po bang tumayo na nag-iisa? Wala na lahat. Imagine niyo, nag-iisa ka na lang na natira dito na magpupuri, makikiservice. Mag-i-stay ka pa rin ba? Tanong ko. Kailan ba yun? Di nasa, anong tawag dito, nagpe-prepare ako. Nasa camp kayo, Tapos, yung umulan. Tapos, high tide, diretsong ulan. Tapos, ang tahimik, walang lumalabas na tao. Kahit doon sa daanan papunta ng baybay, wala. Sabi ko, Lord, rapture na po ba? Ako lang ba naiwan? Sabi ko. Ang tahimik, ako lang mag-isa sa bahay. Naglinis and at the same time po, nag-prepare po para dito. Hindi lang po para sa inyo, naging encouragement po to sa akin. Itong tinuro ko po sa inyo. Lord, wala akong nagigitang tao. Ako na lang, matatawagan ko yata sila, sabi ko. Sabi yun, pero, hindi pa rin, anong tawag nito, parang sumagi lang sa isip ko, pero hindi ako natakot nun. Yan, hindi Lord, sabi ko. A nation in rebellion, sabi niya sa Numbers chapter 14 verses 1 to 4. That night, all the members of the community raised their voices and wept aloud. All the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. Why is the Lord bringing us to this land only to let us fall by the sword? Our wives and children will be taken as plunder. Wouldn't it be better for us to go back to Egypt? And they said to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Grabe. Nag-grumble po sila, nagko-complain po sila sa Panginoon. Nagko-complain din po sila sa leader na ibinigay ng Diyos sa kanila. Imagine niyo yung pagkarami-raming miracles. Dumaan sila sa Red Sea. Pinakain sila ng karne. Amen po ba? Ng mana. Tapos binigyan ng tubig. Ang dami-dami po. Ang dami pong miracles. And yet, sabi nila, bumalik na lang tayo, mamamatay tayo dito. Bakit niyo pa kami dinala dito? Mas maigi na. Yan, ang Egypt sumisimbolo sa world, sa mundo. Yan, wag na po tayong bumalik, wag na po nating balikan. Kung bakit hindi po tayo nakakausad sa kasalukuyan ay dahil nakatanikala po tayo sa nakaraan. Hindi po tayo move on sa mga tapos na at nangyari na sa ating buhay. Amen po ba? Huwag po nating gayahin ang mga taong ito na nagrebelde sila sa Panginoon. Ano nyo? May mga characteristics of Caleb's different spirit. Alamin natin, ano nga ba yung mga characteristics at meron si Caleb? Yan, sabi niya, a spirit of faith amid fear. Sa Numbers chapter 13 verse 30, gaya ng sinabi ko na po sa inyo. Then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it.
Tingnan nyo dito pa lang sa pagsasalita niya at pagsasabi niya nito, makikita na natin yung pananampalataya niya. Hindi niya tinignan yung mga giants. Hindi niya pinakinggan yung grasshopper na sinasabi ng 10 espiya na kasama nila. Amen po ba? Ang tinignan niya yung salita ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon na ito ay ibibigay sa kanila. They will inherit it, a land flowing with milk and honey. Amen po ba? Pangalawa, a spirit of wholehearted devotion. Sabi niya sa Numbers chapter 14 verse 24, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. Alam niyo po ba na mauulit po ito yung wholeheartedly sa Book of Numbers, sa Book of Deuteronomy, sa Book of Joshua. Sabi niya sa Joshua chapter 14 verses 8 to 9. But I followed the Lord my God wholeheartedly. So on that day Moses swore to me, the land on which your feet have walked will be your inheritance and that of your children forever, because you have followed the Lord my God wholeheartedly. Amen po ba? Next po, sa Joshua chapter 14 verse 14. So Hebron has belonged to Caleb son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Yan. Hindi po half-heartedly, hindi po 1/4, hindi po 50-50. Naranasan ko po ito dahil nung bago pa lang po ako na Kristiyano, sabi ko, sandali muna Lord, ako muna to. Diyan ka na muna. Kaya ko to Lord. Saka na Lord. Tara, mag-minister tayo. Hindi, sila na muna. Saka na ako. Sabi ito, wholeheartedly. Okay lang na kung minsan pinanghihinaan tayo sa mga nagmi-minister, sa mga nasa ministry, sa mga nagpapagamit po sa Panginoon. Ang importante kapag nanghihina ka, kagaya ko, pagdating ng umaga, malakas ka ulit. Binibigyan ka ulit ng buhay, ng hininga ng Diyos, nang sa ganon, makapagpatuloy kang muli. Okay lang po. It's okay to not be okay. Amen po ba? Ang importante, hindi po tayo bumibitaw sa Panginoon, sa pananampalataya po natin. Dahil ang currency po ng langit ay pananampalataya. Amen po ba? Yan, maging kagaya po sana tayo ni Caleb. Ni Caleb na kung saan he looks at everything through the lens of faith. Yan. Sabi niya, yung Hebron, ito yung Kiryat Arba na naposes po niya at tunay nga na ibinigay ng Panginoon kay Caleb. A spirit of courage that stands alone. Ito yung sinabi ko sa inyo. May mga times sa buhay natin, nakikinig pa po ba kayo? Nanginginig na. Yan. Ay magalala. Masarap ng tulog po natin mamaya dahil meron na pong kuryente. Amen po ba? Yan, lalo-lalo na dun sa mga may aircon. Spirit of courage that stands alone. May mga times sa buhay po natin na itetest ka ng Panginoon. Kung tatayo ka pa rin bang mag-isa sa pananampalataya. Amen po ba? Okay, sometimes standing with God means standing alone. Imagine nyo, 12 spies. Ilan yung mas marami? 10. Ilan lang sila anong tawag nito? Na tumingin ng may pananampalataya. 2 lang po sila. Si Joshua at saka si Caleb. Amen po ba? Yan, sa buhay po natin, let us choose faith over fear. Amen po ba? Yan, kung minsan, darating talaga sa buhay mo, sa punto sa buhay mo na kung saan matatakot ka. Pero, Lord, this is not from you. This is spirit. Hindi po galing sa inyo. For you have not given me the spirit of fear, but of power, of love, and I have my faith in you. Sound mind na binibigay din ng Panginoon. Amen po ba? Yan.
Sabi niya sa Numbers chapter 14 verse 10, "But the whole assembly talk about stoning them. Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the Israelites." Yan, nag-complain na po sila at umiiyak, mamamatay na tayo dito. Hindi pa nila nako-conquer. Hindi pa nila nasusubukan. Okay. May mga times na kung saan, kung nasa Korea ako, sabi ko sa asawa ko, uwi na ako asawa, di ko talaga kaya dito, mamamatay ako. Di ako makakakain. Naging yung 32 ko, naging 24 na waistline. As in, bumili talaga ako, hindi ko maisuot. Dahil tuwing yung amoy pa lang, kakain pa lang ako, kahit isang pindot pa lang, sinusuka ko po lahat. Sabi ko, di ko kaya to Lord, mamamatay ako dito. Tapos sabi ni Lord sa akin, kala ko ba, paglilingkuran mo ko, you will serve me kahit saan kita dalhin. Ayun, sabi ko kay Lord, nakipag-bargain ako. Ngayon Lord, kung ikaw ito Panginoon, gawing mo missionary din yung tiyan ko. At truly enough, nagustuhan ko lahat ng pagkain nila, kahit yung mga mababaho daw, at hindi nila sukat maisip na kainin, nakakain ko na. Yan. May mga times na i-corner tayo ng Panginoon. Ano nga ba yung pipiliin natin? Pipiliin ba nating matakot? Sa trabaho ko minsan, nung first sa LEC, first time ko nagkatrabaho, di ba, yung nag-apply ka, di nagpipray ka, no? Christian na kasi ako noon, pipray ako, Lord, sana matanggap ako, kunin ako. Nung natanggap ako, saya-saya ko. Pero nung nag-uumpisa na ako nagtuturo, umiiyak na ako. Sabi ko, Lord, ayoko na, Lord. Kasi, merong isang teacher na pinag-iinitan niya ako. Medyo matanda na siya. Ewan ko kung nai-intimidate siya sa akin or what. Kasi high school ako, nag-umpisa ako sa grade 2 na advisor. Lagi siyang pumapalibot, dumadaan, kunwari dadaan lang siya, tapos sasabihin niyang, mali yung itinuturo ko. E di syempre umiiyak ako, iiyak ka. Laging ganun. Diba? Napakahirap, pinag-pray mo, saya-saya mo, tapos nung tatrabaho ka na pala, ayoko na Lord. Bigyan mo na ako ng iba ulit na trabaho. Kaya kung minsan, mag-ingat din po tayo kung ano yung hinihiling natin kay Lord at pinagpipray natin. Baka pagdating doon, hindi po natin makaya at bawiin natin kay Lord. Imagine niyo, pinagdaanan ko yon, pero hindi po ako nag-give up. Hindi po ako tumigil. And inalalayan na ako ng Panginoon. Umiiyak na lang ako palagi sa Panginoon. Pero sa bawat pag-iyak kong yon, nakita ako ng Panginoon. At truly enough, na-gain ko in the long run yung trust ng teacher na yon. Amen po ba? Paano ba naman kasi, ako lagi ang nag-MC, major in English din siya. Ako lagi nag-MC, tapos ako lagi sinisend sa seminar. Siguro sa gusto niya, siya rin. Wala akong magagawa kung inutos ba naman na sinabi sa'yo, di gagawin mo. Tama po ba? Yan. The whole assembly talk about stoning them. Sino yung babatuin? Si Joshua at saka si Caleb. Imagine ninyo, 12, 10. Sa dami, sa libo-libong mga Israelites na babatuhin. Yan. Pwede mong sabihin na, doon na, sige na, doon na tayo doon sa 10. Huwag na natin panindigan yung pananampalataya natin. Pero hindi po yun yung nangyari. Ha? A spirit of enduring faithfulness. Sabi ko sa inyo, enduring. Ito na nga, doon na nga sa una. A courage that stands alone. Silang dalawa. And then next, a spirit of enduring faithfulness. 40 years, nakita niya yung slavery na ginawa ng Egypt sa kanila. Papunta na sila, nandun na sila sa border going to the promised land. Ilang weeks lang mararating na nila. And yet, dumaan pa rin siya sa 40 years na kung saan yung 20 above namatay. Siguro yung 40 years na yun, posibleng hindi ka panghihinaan ng loob. Amen po ba? Grabe yung courage, grabe yung pananampalataya ni Caleb na kailanman hindi siya sumuko.
Naging mas malakas pa siya hanggang sa time na umabot siya ng 85 years old. At sino yung mga higanteng yan? Dahil kakayanin kong talunin at gapi ang mga yon sa pamamagitan ng Panginoon dahil sasamahan niya ako. Sabi niya sa Joshua chapter 14 verses 10 to 12, "Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said this to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old, and I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country that the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there, and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out just as He said." Yung different spirit, yung another spirit na meron po si Caleb, it is the Spirit of God. Sinasamahan, kinakasihan po siya ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Okay. No one can be against us. The Lord is with us, in us, and through us. And if that is the case, no one, nothing can be against us. Amen po ba? Yan, sabi niya, bakit 85 years old? 40 mula nung umalis sila kasama si Joshua, si Moses ng Egypt. Tapos, nagsuffer pa rin ulit siya ng 40 years gawa ng kapabayaan, gawa ng kasalanan, gawa ng rebellious spirit ng mga kasama niya. 80 plus 5 years nung kinonquer nila ang promised land, ang Canaan, hanggang sa napatay niya ang mga grabe, pinakamatindi na mga giants doon. Bakit niya napagtagumpayan? Dahil sa pananampalataya niya sa Panginoon. Bakit siya nagtagumpay? Dahil pinanghawakan niya yung promise ng Panginoon na ibibigay ito sa kanya. Amen po ba? Ano nga ba? Punta po tayo dun sa rewards of Caleb's different spirit. May reward pala. Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, merong reward. Yung pagpunta po natin sa church, pagpupuri sa Panginoon, may reward. Yung pagpapagamit mo ng buhay mo, ng talent mo, may reward sa Panginoon. Sabi nga, yung isang batsong tubig na ibinigay mo sa ibang tao, merong reward. How much more yung pagpapagal, yung sakripisyo na ginagawa natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po ba? Yan. The reward of Caleb's different spirit. Number 1, divine preservation. Imagine nyo, dumaan siya ng 40 years dahil sa rebellious spirit ng mga Israelites, and yet God preserved him. At malakas siya. Hindi siya pinanghinaan ng loob. How I wish, Lord, ganun din po ako until I reach my promised land. Sabi niya sa Numbers 14:38, "Of the men who went to explore the land, only Joshua son of Nun and Caleb son of Jephunneh survived." Sila lang kasama yung mga 19 pababa. Sabi ko, grabe yung grace. Di ba? Yung mga maaring anak pa nung mga 20 above, mga matanda, yung mga kasama na nila na nilid ni Joshua. Grabe pa rin yung grace ng Panginoon. Divine preservation. Imagine niyo, nagkaroon ng pandemic, preserve tayo ng Panginoon. Sabi ko, thankful sa Panginoon kung pabalikan ko po yung pandemic. No work, no pay ang husband ko, pero ako sumasahod ako. Alam niyo ba, yun ang ikinabuhay po namin. Imagine nyo, hindi lang po ako na family. Ilan po kami na family na nabuhay dahil sa sahod ko. God preserved me on that specific time sa buhay. Alam ko rin ganun din po sa inyo. Amen po ba? Kung parehas kaming no work, no pay, saan kami kapukuha ng pagkain namin? Manghihingi kami. Kamulagat kami. Amen po ba?
Pero hindi. Kagaya rin po ni Caleb, preserve po siya ng Panginoon. May mga times sa buhay natin that God is preserving us for such a special time or moment. Amen po ba? Sa reward pa rin, bukod sa preservation, divine promise. Sabi niya sa Numbers 14:24, but because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Imagine niyo, hindi lang para kay Caleb, sa engkan niya, sa generation niya. Alam niyo kung bakit? Unang son-in-law niya, ang isang son-in-law niya, naging judge ng Israel. Hindi lamang po siya, maging sa buong family niya, yung promise ng Panginoon. Amen niyo po ba? Kaya magpatuloy po tayo, wag po tayong panghinaan ng loob. Amen po ba? Pwede tayong tumigil, mag-pause, pwede rin po tayong magpahinga. Then, the next day, palalakasin po tayo ulit ng Panginoon. Amen po ba? Kahit binabaha po tayo dahil sa high tide, dahil sa bagyo. Amen po ba? Another reward, divine provision. Joshua chapter 14, verses 13 to 14. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. So Hebron has belonged to Caleb, son of Jephunneh, the Kenizzite, ever since, because he followed the Lord, the God of Israel, wholeheartedly. Nakaapak siya sa promised land. Hindi lamang siya nakapunta doon. Hindi lang para sa kanya, sa pamilya niya. At merong pang ibinigay na lugar para sa kanya. Di po ba napakasarap? Sabi nga ni Charles Stanley, obey God and leave everything to the Lord. There is blessing in obedience. Amen po ba? May pagpapala po sa bawat pagsunod po natin. Kapag may pagpapala sa bawat pagsunod, meron din ba pagpapalo sa di pagsunod? Meron. Amen po ba? Nakikinig pa po ba kayo? Nandyan pa po ba kayo? Another reward, divine legacy, and his descendants will inherit it. Sabi ko sa inyo, mababasa mo yung legacy na iniwan ni Caleb sa Numbers, sa Deuteronomy, at sa Joshua. Patay na siya, wala na siya. And yet, namayagpag yung katagumpayan na ginawa niya sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Diyos. Amen po ba? Anong legacy ang iiwanan po natin bilang isang Kristiyano? Anong legacy ang aalalahanin ng susunod na mga anak natin ng henerasyon nila? Yung pananampalataya mo at pananampalataya ko na come what may, whatever the circumstances, whatever the challenges na pinagdadaanan ng kanawalan, magpapatuloy at mamamayagpag ang pananampalataya natin hanggang sa susunod na mga salinlahi. Glory. Amen po ba? Hindi lang, sabi ko, Lord, hindi lang sa time ko. Kumusta ang pagpipray ninyo sa salvation ng family ninyo? Sabi ko, gamitin mo, Lord, si Ruth sa magiging generation niya. Dahil kapag nawala ako, siya na ang tatayo para sa susunod na generation. Amen po ba? Yung mga iba kung minsan kasi natatakot po tayong isulong ang ating mga anak. At a young age, set them in the ministry. Malaman nila kung ano yung paglilingkod na gagawin nila sa Panginoon. Ipagamit nyo sila sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ko pinagsisisihan. Nakakamiss lang. Namimiss ko, Sister Lynn. Yung spirit niya, alam niyo yung spirit niya? Tara, sige, go! Kahit wala kang pera, oh, by faith! Kung minsan, tara, magpupraise si Lord yan.
Naiyak na lang ako kapag naalala ko yung mga ganun. Wala si Sister Lynn, wala si Ruth sa ministry, praise and worship. Mama, sabi niya, pinaglilid ako ni Ate Lynn, sabi niya. Sa akin siya nagsasabi, hindi lang ako umiimik. Yung pagsunod niya, kahit ayaw niya, pero sumunod pa rin siya. Blines ng Panginoon. Dinagdagan. Di siya marunong. Alam niyo naman kung paano siya nagsimula, pero dinadagdagan ng Panginoon. At nandun na rin yung pag-guide ko, pag-mentor ko, gaya ng sabi niya, nasa age na siya ng pag-mentor. Napakahirap kaya mag-mentor. Iisa lang yan. Kasi pag nawala ako, siya yung susunod na generation. Anong gagawin niya sa susunod na generation? Amen. Sabi ko, Lord, hindi lang, yung legacy ko, hindi lang sa akin, sa susunod na mga salin lahi. Amen po ba? At ngayon pa lang, bata pa lang sila, Lord, iset mo ang mga young people, ang aming mga anak in the ministry. Dahil kapag nawala po tayo, makakatayo po silang mag-isa. Alam nila kung kanino sila tatakbo. Kanino tatakbo? Sa Diyos. Kasi kapag tumakbo ka sa tao, wala kang mapupuntahan. Walang kahihinatnan. It's better to run unto the Lord kapag may problema. Amen po ba? Divine legacy. Anong iiwanan natin? Ano nga ba natin gagawin natin to cultivate Caleb's different spirit today? Number 1, recognize the spirit of our age. Sabi niya sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang dami pong espiritu na namamayagpag. Maging sa church, hindi po tayo exempted. The spirit of fear, the spirit of disease, infirmity, the spirit of intimidating spirit, rebellious spirit, unteachable spirit, the spirit of confusion, the spirit of depression. Grabe. Sa social media na nga lang, sa labas, hindi lang. Anong klaseng mga espiritu? Marami po. Hindi lamang po dito, sa bahay po natin, sa trabaho, sa labas, sa kani-kanino nakakahalubilo po natin. Amen po ba? We have to recognize ang dapat na meron po tayo, the Spirit of God, the presence of the Holy Spirit sa buhay po natin. Amen po ba? Nang sa ganon, hindi po manaig yung spirit of the enemy. Spirit of lies, lagi na lang may sinasabi sa'yo, binubulong sa'yo. Yun ang dapat po na hindi po natin ine-entertain. Amen po ba? Anong gawin po natin? Let us immerse ourselves in the presence of the Lord, in the Word of God. Let us plead the blood of Jesus. Sabi ko, Lord, I plead the blood of Jesus sa kanyang katawan mula ulunan niya hanggang talampakan niya, Lord God. Sickness is not His inheritance. Healing is His inheritance, Lord God. Lord, remember mo, Panginoon, alalahanin mo yung pagtatanim niya, yung seed niya. I-honor mo, Panginoon, yung faith niya, Lord God. Patawarin mo siya. Siguro, dala ng grabing sakit na. You are in pain. If you are in pain, anong sasabihin mo? Yung patay, mamamatay. Diba? Dumadaan tayo sa ganon. Let us go back to the Word of God. Number 2, renew your mind with God's truth. Sabi niya sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Lagi po tayong bumalik sa Panginoon. Sa tuwing pinanghihinaan po tayo, nagkakaroon po ng takot, ng doubt, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Amen po ba? Alalahanin natin yung mga promises, mga salita ng Panginoon na ibinigay niya sa atin, narinig natin, na itanim po sa atin. Amen po ba?
Kaya nga po tayo umaattend ng service. Kaya po tayo nagpapakalalim sa Sunday School. Amen po ba? Nang sa ganon, mapuno ang buhay natin, ang kaisipan natin, ang puso po natin ng salita ng Diyos at hindi ang salita at boses ng kaaway. Amen po ba? The next one, resolve to follow wholeheartedly. Sabi niya sa 1 Kings chapter 8 verse 61, but your hearts must be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Hindi lamang po minsanan yung pagsunod po natin. Dapat araw-araw, minuto po yung pagsunod po natin sa Panginoon. Amen po ba? Ulitin ko, there is blessing in obedience. Sabi ng salita ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. Remain steadfast despite opposition. Di natin yan kaya. Wala tayong pera. Ano ba naman natin itong mapaparenovate, mapapaayos? Wala tayong pera, hindi natin kaya eh. Kaya natin dahil God will provide. Amen po ba? Amen po ba? Magagawa po natin. Kung pinaghihintay tayo ng Panginoon, sabi ko, yes Lord, sige Lord. If you are telling me or asking me to wait, Lord, give me the grace to wait. Amen po ba? Amen po ba? Yan, pagod na po ba kayo sa kakaintay? Huwag po tayong mapagod. Sabi niya, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen po ba? Yung sakripisyo ninyo, yung pagpapagal ninyo, yung paglilinis ninyo, may panlilimasyon na sa kapilya. Amen po ba? Sa mga young people, sino sa mga young people na naglilinis? O ayaw na maglinis? Pagod na po ba? Investment yun, itinatanim po ninyo sa kaharian ng Diyos. Hello, young people, nakikinig pa po ba kayo sa akin? Alam niyo po ba kung bakit pinagpapala ang mga nakikita nyo na nag-grow na mga young people? Kasi grabe, masunurin po sila. Mga masunurin, yung bawat sabihin mo, alam mo yan, nakikita mo, sabihin mo, gumagawa. Nabibless ako kay Patrick kahit pagod na yan. Buhat ng buhat, tulong ng tulong. Naalala ko nung nag-renovate tayo dito, eto, grabe kahit pagod na pagod, sige, pintura dito, pintura doon. Sa bawat pagsunod po ng bukal sa loob, pagsunod sa Panginoon. Kapag yung pagsunod mo ay para kay Lord, hindi po siya mabigat. Hindi po siya mahirap. Amen po ba? Young people, narinig niyo pa po ba ako? Lord, i-bless mo, Panginoon, yung bawat pagsunod nila, Panginoon, sa tuwing inuutusan po sila ng mga leader po nila, Lord God. Ibalik niyo po ng masiksik, liglig, at umaapaw na pagpapala, pabor sa kanilang buhay. Pagpapalain mo sila, O Lord God, they will become the head and not the tail, O Lord God. Nakita yun. Kung hindi nakita ng mga leaders nyo, nakita po ng Panginoon. Young people, Remos, Andre, Ayonel, nakita po yun ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Yan. Kaya nga sabi ko dapat ang mga naglilingkod, sino pa? Yung mga nasa ministry young people, dapat maglilinis po ng CR. Sino hindi pa nakapaglinis ng CR? Di pa niya na-try. Sa mga matatanda na, sino na nakapaglinis? Ako nakapaglinis na. Maraming beses na. Sinong hindi pa? Ha? Sino nakapaglinis na? Taas ang kamay. Sige. Sino ang hindi pa nakapaglinis ng CR ng church? Taas ang kamay, be honest. Ayan, kailangan maglinis. O buti pa, honest si sister, nagbabasura. Sabi ko yung CR. Sa CR. Dapat requirement po natin, di ba? Yan. Sino pa? Be honest. Sino pa sa atin? Kasama, hindi lang yung people.
Kasi mga nanay, sino hindi pa nakapaglinis ng CR dito? Kailangan nyo. Madam Torila ba? Si Renzo? Sino ba? Kailangan dadaan. Ako magche-check, sa Sunday na ito, ganito, ganyan, Yan. Sino na magbo-volunteer mauna? Maglilinis ang church. Yung mga hindi pa nakapaglinis. Requirement natin to, dapat tayo maglahat maglilinis ng CR. Naalala ko si Pastor Elma. Requirement, gawin din nating requirement. Hama po, kapag gumagawa ka ng mga humble na mga menial things, binibreak mo yung spirit ng pagiging mapagmataas. Totoo po yun. Gumawa ka ng mga bagay na menial things, you will break the spirit of pride. Dito po ako magtatapos. Sabi niya sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, "For the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him." Ang mata ng Diyos, ang Diyos po ay paroon at parito, tinitignan niya. Tumitingin siya sa mga tao that are fully committed to Him. Hanggang sa ngayon po, naghahanap po ang Panginoon ng mga Kristiyano, ng mga tao na kung saan wholeheartedly makikipag-commit sa Panginoon. Hindi yung 50-50, hindi yung half-heartedly, but wholeheartedly. Tinitingnan ng Panginoon, the just, yung mga righteous, matuwid, tinitignan ng Panginoon at naghahanap po ang Panginoon. Naway, isa po tayo dun sa hinahanap ng Panginoon. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 1 verse 36, "Because he followed the Lord wholeheartedly." Palitan nga natin, because Nora Liza followed the Lord wholeheartedly. Because Athena followed the Lord wholeheartedly. Palitan natin yung he ng pangalan po natin. Amen po ba? Okay. Ito po ako magtatapos. Yan. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. And let us pray. Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, O Lord God. Sa gabing ito, Lord. Salamat po sa mga salita mo, O Lord God. Maraming salamat sa buhay ni Caleb, Panginoon, O Lord God. It is our prayer, O Lord God. Dalangin po namin. Wow, Lord God, maging kagaya po kami ni Caleb, O Lord God. With a different spirit, with your spirit. Pinananahan siya, Panginoon, ng Espiritu mo. Nananahan ka, Panginoon, sa Kanya, O Lord God. Ganon din po, Panginoon, gawin mo sa bawat isa po sa amin. And when that happens, kapag nangyari, Panginoon, you will never fail us, O Lord God, but instead, bibigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon, O Lord God, sa lahat ng gagawin namin, O Lord God. Sa mundong ginagalawan po namin, O Lord God, nalaganap, O Lord God, ang mga di kanais-nais na mga espiritu, Panginoon, O Lord God. So Lord, give us, O Lord, your spirit, O Lord God. Fill us, O Lord God, with your power, O Lord God. Sa ganoon, O Lord God, mapagtagumpayan namin, O Lord God, lahat ng mga bigatin, lahat ng mga problema, O Lord God, lahat na, O Lord God, pinagdadaanan namin, O Lord God, sa pamilya, sa labas, O Lord God, sa pag-aaral namin, O Lord God, maging sa bawat trabaho namin, O Lord God. Enable us, O Lord God, with your presence, O Lord God. Fill us, O Lord God, with your power, O Lord God. We plead the blood of Jesus, O Lord God, to cover us, Panginoon, O Lord God. Hindi lang kami, O Lord God, kasama, O Lord God, ng buong family namin, O Lord God. Oh, yes, O Lord.